Ang Pilipinas ngayon. Narito na ang pinakamainit na mga balita na nakalap sa bawat sulok ng bansa. Ihahatid sa bawat Pilipino saan man kayo sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Pakinggan ang bawat kaganapan sa bawat lalawigan. Ito ang Pilipinas ngayon. Magandang araw po sa ating mga tagapakinig. Welcome po ulit sa ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Sa ngalan ni Ven Blones, ito po si Steph Vicente. Samahan niyo po ako sa kabuuan ng ating palatuntunan. Tulad ng dati, mapakikinggan po ang ulat ng ating mga kapatid na himpilan sa probinsya, ang ating mga segmentong balitang negosyo at kalakalan, balitang sports, at balitang artista maging ang ilan sa mga pangunahing balita mula dito sa ating bansa. Yan po sa kabuuan ng ating palatuntunan, Ang Pilipinas Ngayon. Mga kaganapan sa Kamaynilaan at mga kalapit na lalawigan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Sa mahalagang balita, pinuri si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ng iba't ibang Vietnamese leaders para sa kanyang kakaibang pamumuno dito sa Pilipinas. Ito ay matapos makapagtala ang bansa ng mataas na economic growth rate sa kabila ng iba't ibang hamon sa world market. Ayon kay Vietnamese President Vo Van Thuong, simula nang maupo si Pangulong Marcos sa pagkapangulo, marami na ang naging katagumpayan, lalo na sa pagpapaunlad ng ekonomiya. Sabi ni President Thuong, kakaiba ang naging pamamalakad ni Pangulong Marcos pagdating sa socio-economic, foreign policy, security at defense. Bukod dito, binati rin ng Pangulo ng Vietnam si Pangulong Marcos para sa makabuluhang bilateral talks ng dalawang bansa. Samantala, nais naman ni Vietnamese Prime Minister Pham Minh Chinh na matutunan mula kay Pangulong Marcos ang kanyang mga economic strategy at ang estilo nito sa pamumuno. Ayon kay Prime Minister Pham, dapat tularan ng mga pinuno ng Vietnam ang liderato ni Pangulong Marcos. Aniya, nagugustuhan niya kung paano manghikayat si Pangulong Marcos ng negosyo sa Pilipinas para sa pagpapalago ng ekonomiya. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang mga balita, magkakaroon ang Philippine Coast Guard at Vietnam Coast Guard ng hotline upang mapalakas ang komunikasyon ng dalawang maritime security group. Sa bisa ito ng Memorandum of Understanding o MOU na nilagdaan sa isinagawang state visit ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Vietnam. Layo ng MOU na palakasin ang understanding, mutual trust at confidence sa pagitan ng PCG at VCG sa pamagitan ng pagtalakay sa mga common issue at interes ng dalawang panig. Inasahan sa MOU na mapapalakas ng PCG at VCG ang pagtutulungan tungo sa pagsusulong, pagpapanatili at pagprotekta sa interes ng Southeast Asian region. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang mga ulat, masisiguro ang sapat na supply ng bigas sa bansa sa loob ng 5 taon sa tulong ng pinirmahang Memorandum of Understanding o MOU ng Pilipinas at Vietnam. Sa panayam ng Radyo Pilipinas, sinabi ni Committee on Agriculture and Food Chairperson Congressman Mark Enverga na isa ito sa naging bunga ng pagbisita ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Vietnam. Magsisilbi aniya na dagdag supply ang mga aangkating bigas sa Vietnam, lalo na ngayong hindi malaman ang maging epekto ng El Nino sa bansa. Ang maganda rin aniya ay regulated ang presyo ng mga bigas na aangkatin at hindi basta tataas ang presyo.
Hindi tayo nagagarantiyahan sa taong ito, particular sa taong ito, kung ano nga po magiging epekto sa atin. So sa supply side, maswerte po ang bansang Pilipinas sa inisyatibo ng ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos na kung saan nga po yung supply ay stable po tayo. At alam ko po, nakita ko ho doon sa MOU ay pati yung presyo ay regulated at ito nga po ay friendly government price na ibibigay po sa atin. So malaking bagay po ito para sa ating bansa at sa ating mga consumers ng rice. Samantala, nilinaw ni Enverga na nagkukulang ang supply ng bigas na mula sa mga local farmer. Hindi nila makayanan aniya na supplyan ang pangangailangan ng bansa sa bigas. Sinabi ng mambabatas na sa 5 taon na kasunduan ng Vietnam at Pilipinas sa pag-angkat ng bigas, isasabay na ring asikasuhin ang tulong at subsidiya sa mga magsasaka upang lumakas ang produksyon ng bigas sa bansa. Given yung subsidies na tulong na natatanggap po natin sa RCEP programs at saka sa tulong ng mga rice banner program ng DA, baka naman by then naka-level na tayo. Buhay pa rin yung pangarap ng ating mahal na Pangulo na kung saan ay maging rice self-sufficient po ang ating bansa. So hopefully, within the third year to the 5th year, yung production level natin ayos na rin natin. Yan ang tinig ni Committee on Agriculture and Food Chairperson, Congressman Mark Enverga. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Samantala, ekonomiya ng Pilipinas sumago sa 5.6% sa huling quarter ng 2023. Ang kabuang ulat, ihahatid sa atin ni Mary Ann Bastasa. Iniulat ngayon ng Philippine Statistics Authority o PSA ang 5.6% na paglago sa ekonomiya ng bansa sa huling quarter ng 2023. Bahagyang mas mababa ito kumpara sa 5.9% na GDP noong ikatlong quarter ng taon at 7.1% na growth rate sa kaparehong quarter ng 2022. Dahil dito umabot naman sa 5.6% ang annual GDP rate, nakapos sa target ng gobyerno na 6 to 7% para sa taong 2023. Sa ikaapat na quarter na itala rin sa 11.1% ang gross national income habang tumaas naman sa 97.7% ang net primary income. Sa 16 na sektor ng GDP, ang accommodation at food service activities ang nagtala ng pinakamataas na paglago na siyang sektor din na may pinakamataas na ambag sa kabuuan ng 2023. Ang mga sektor namang may malaking kontribusyon sa pagtaas ng GDP sa ikaapat na quarter ay ang financial at insurance activities, wholesale at retail trade, repair ng mga motorsiklo at ng mga motor vehicles at construction. Bagamat hindi naabot ang target ng gobyerno, positibo pa rin naman Senator Secretary Arsenio Balisacan sa lagay ng ekonomiya ng bansa na maituturing pa rin anyang isa sa mga best performing economies sa Asia. Katunayan, lamang pa rin anya ang GDP ng bansa sa huling quarter ng 2023 kumpara sa China at Malaysia. Ito si Mary Ann Bastasa para sa Radyo Pilipinas. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Sa kaunay na balita, palasyo ipinagbalaki ang ulat na isinumutya sa kanila ng National Economic and Development Authority o NEDA patungkol sa paglago ng ating ekonomiya. Ang detalye ng balita ihahatid sa atin ni Alvin Baltazar. Ipinagmalaki ng palasyo ang ulat na isinumite sa kanila ng National Economic Development Authority hinggil sa paglago ng ekonomiya ng bansa sa huling quarter ng 2023. Batay sa preliminary assessment sa performance ng ekonomiya na isinumite sa Office of the President, tinukoy ng NED ang datos ng PSA na lumago ng 5.6% ang year-on-year growth. Bagamat mas mababa ito sa 6.7% na target ng gobyerno, may tuturing pa ring major emerging economy ang Pilipinas sa Asia. Pangalawa ito, sabi ng NEDA, bilang pinakamabilis na umuusbong sa rehiyon kasunod ng Vietnam na may 6.7% at angat kumpara sa China na may 5.2% at Malaysia na may 3.4%. Nakatulungan niya dito ang pagtaas ng kapital at household spending sa paglakas ng domestic demand. Sinabi naman ng NEDA na para makamit ang 6.5 to 7.5% growth sa 2024, kailangang ipagpatuloy ang pagtugon sa limitasyon sa supply side, pagpapalawag ng restriction sa investment at protektahan ang purchasing power ng mga Pilipino. Mula sa Palasyo ng Malacanang, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas. Kumpleto
Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Samantala, panghihikayat ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa mga investor na mamuhunan sa Pilipinas, malaki ang ambag sa nakamit na 5.6% GDP growth ng bansa. Pakinggan natin ang ulat mula kay Kathleen Forbes. Kinilalahan ni Ways and Means Committee Chair Joey Salceda ang ambag ng Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa magandang paglago ng ekonomiya ng Pilipinas. Kasunod ito ng naitalang 5.6% GDP growth sa huling quarter ng 2023 at annual GDP rate. Ipinapakitaan ni Salceda ng naturang mga numero ang isang matataging private sector long-term investment kung saan naitala ang gross fixed capital formation sa 8.1%. Malaking tulong anya dito ang panghihikayat ni PBBM na magpasok na investment sa bansa sa pamamagitan ng mga reforma at pagpapadali at pagiging patas ng pagnenegosyo. Isa naman sa nakikitang dahilan ng economist Solon kung bakit kinapos sa target na 6 hanggang 7% GDP ang Pilipinas ay dahil sa election bonds ng barangay at SK elections at delay sa paglalabas ng pondo sa mga mahalagang programa. Una na sinabi ni Salceda na kailangan makapaglabas ng 266 billion pesos na buwan ng Nobyembre hanggang Disyembre para makamit ang target spending, ngunit 8 billion pesos lang ang nagamit. Ito si Kathleen Forbes para sa Radyo Pilipinas. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang mga balita, tiniyak ng gobyerno ang maayos na paggasta sa 5.678 trillion peso national budget para sa taong ito. Ayon kay Budget Secretary Amena Pangandaman, ang naitalang 5.6% economic growth rate ay indikasyon na patungo ang gobyerno sa minimithi nitong Agenda for Prosperity, Economic Transformation towards Inclusivity and Sustainability. Sinabi pa ni Pangandaman na pinalalakas lang din ito ang posisyon ng Pilipinas bilang isa sa mga ekonomiya na pinakamabibilis sa paglago sa Asya. Positibo naman si Pangandaman na makakamit ng gobyerno ngayong taon ang target nito, lalo na't nakatuon talaga ang pamahalaan sa pagpapalakas ng fiscal posisyon ng Pilipinas para sa economic transformation. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Samantala, Department of Health o DOH inilunsad ang Primary Healthcare Plan para sa mga mahihirap na Pilipino. Ang kabuang ulat ihahatid sa atin ni Michael Rogas. Naghahanda na ang Department of Health para sa gagawin nilang investment ng Primary Healthcare Plan para sa mga mahihirap na 28 milyong Pilipino. Sa paglulunsad ng 28 for 28 by 28 plan ng DOH, nais ni Health Secretary Teodoro Herbosa na makapagtayo ng 28 na mga urgent care at ambulance services para sa 28 milyong mahihirap na Pilipino. Sa planong ito, magtatayo ang DOH sa mga specialty hospital sa iba't ibang rehiyon sa bansa upang mabawasan ang sobrang dami ng mga pasyente sa mga malalaking government hospitals at gawing moderno ang mga barangay healthcare centers sa mga iba't ibang panig ng bansa. Ayon naman kay Assistant Secretary Albert Domingo, ang pangunahing layunin ng mga itatayo ng mga primary healthcare ay para mas maagang malaman ang sakit ng mga Pinoy upang agad itong maagapan. Sa ginawang paglulunsad ng primary healthcare, present ang mga dating kalihim ng DOH tulad ni Pauline Obial at Enrique Ona. Sabi ni Herbosa, ngayong taon ay target nila na makapagtayo ng 5 National Ambulatory and Urgent Care Facilities at target din na makumpleto ito ang kabuuan 28 sa taong 2028. Ito si Michael Rogas para sa Radyo Pilipinas. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Ikinatuwa naman ng Department of Health o DOH ang pag-exempt sa value-added tax o VAT ng 21 gamot para sa cancer, diabetes, hypertension, kidney disease,
mental health conditions at tuberculosis. Ayon kay Health Secretary Teodoro Herbosa, maraming Pilipino ang mabebenepisyohan nito dahil ito ang mga gamot na kailangan ng tao na may malulubhang sakit. Mahalaga talaga na babaan ang mga ganitong uri ng gamot. Batid na inanunsyo ng Bureau of Internal Revenue o BIR na mga 21 gamot ang tatanggalan na ng VAT sa bisa ng Revenue Memorandum Circular Number 17-2024. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang mga balita, United Nations Special Rapporteur Irene Khan nakipagpulong sa Commission on Human Rights o CHR. Balikan natin si Mary Ann Bastasa para sa detalye ng balita. Nakipagpulong si United Nations Special Rapporteur Irene Khan sa mga opisyal ng Commission on Human Rights bilang parte pa rin ng pagtutok nito sa sitwasyon ng press freedom sa bansa. Kasama sa tinalakay sa pulong nito sa CHR ang pag-assess sa compliance ng Pilipinas sa obligasyon nitong pangalagaan ng karapatang pantao, partikular na sa konteksto ng malayang pamahayag at opinyon. Ayon sa CHR, ang resulta ng pulong ay magiging bahagi ng final report ng Special Rapporteur na ipapresenta sa 59th session of the UN Human Rights Council sa Hunyo ng 2025. Bago naman maisapinal ang pagbisita nito sa bansa, nakatakdang makipagpulong muli si Khan sa ilan pang kinatuwa ng gobyerno para sa preliminary observations nito at gayon din sa kanyang mga rekomendasyon. Ito si Mary Ann Bastasa para sa Radyo Pilipinas. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Samantala, nilinaw ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BIFAR na walang pagtaas sa presyo ng isda sa bansa. Sa panayam ng Radyo Pilipinas, sinabi ni BIFAR spokesperson Nazario Briguera na sa kanilang monitoring nananatiling 180 pesos kada kilo ang medium size na bangus at 120 pesos kada kilo naman ang presyo ng tilapia. Ang napabalitang 200 hanggang 250 pesos kada kilo na presyo ng bangus ay presyo para sa mga large size lamang. May mga ilang lugar na rin aniya na talagang mas mahal ang presyo depende sa lokasyon at layo ng transportasyon. Tilapia, stable din po ang ating supply. Ang farm gate price po ng ating tilapia, bumaba pa nga po siya kumpara last week. Kasi last week po, ang farm gate price sa Taal nasa between 90 to 93 pesos per kilo farm gate price. At ngayon po ay nasa between 85 to 88 pesos. Kaya sa mga pagtitingan po natin, ngayon po ang average price, prevailing price is nasa 120 pesos po per kilo. Yan ang tinig ni Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BIFAR spokesperson Nazario Briguera. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang mga balita, nagsasagawa ng investigasyon ang Senior Citizen Party List upang mangalap ng impormasyon na magiging basihan sa pag-amyenda ng Senior Citizens Act of 2010. Sa panayam ng Radyo Pilipinas, sinabi ni Senior Citizen Party List Representative Rodolfo Ordanes na marami silang natatanggap na reklamo mula sa mga senior citizen hinggil sa diskwento. Meron na ring aniyang serbisyo ngayong panahon na kailangan ng mga senior citizen pero hindi saklaw ng kasalukuyang batas. Kabilang ang mga serbisyong Grab, Angkas at iba pang online booking. Pagkatapos ng ating investigasyon ay mamadaliin natin yung mga amendment na gagawin natin sa batas. May tama na po yung mga mali. I-amendin po natin yung ating mga existing laws. Yan ang tinig ni Senior Citizen Party List Representative Rodolfo Ordanes. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon.
At iyan ang mga mainit na balita para sa araw na ito. Samantala, ating antabayanan ang mga ulat mula sa ating mga kapatid na himpilan sa probinsya para sa Regional News. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Narito na ang bugso ng ating mga regional news. Dumako muna tayo sa rehiyon ng Luzon. Milking facility ng National Dairy Authority planong itayo sa lungsod ng Lawag. Ang kabuang ulat ihahatid sa atin ni Jude Pitpitan mula sa Lawag. Plano ti National Dairy Authority ti mang establisar ti bukod na ang milking facility dito siyudad ti Lawag iti masangwanan dahil ti nagbalin alinaon ti taripnong digito opisyal ti nasong ahensya babaan ti panangidaulo ni National Dairy Authority Administrator Dr. Gabriel Lagamayo bayat ti bibisita dati opisina ti Mayor dito siyudad. Segon ken ni City Agriculturist Engineer Sheila Opela, initial a prinopose dagiti maseknan ken iti cow breeding station ti siyudad iti barangay Kamanggaan ngam kumikita dapay ti napimpintas alokasyon iti nasaong milking station. Gagam ti nasaong ahensya papigsaan kan i-expand ti panagparnuay ti gatas diti Pagilian para iti napimpintas sa salon at dagiti tao kang runaan nan dagiti agtutubo. Silulukat ti lokal na gobyerno at tumulong ti nasaong gagam iti NDA gapot pagsayatan dahito para kadagiti residente kan mabalin pa manayon a pagsapulan dagiti cow racers dito siyudad ti Lawag. Manipod dito RP Lawag, Jude Pitpitan para iti Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Jude Pitpitan mula sa Lawag. Dumako naman tayo sa Agoo Solar Water Pump Irrigation Project sa 4 na lalawigan sa Region 1 pagtutulungan ng National Irrigation Administration at PNP. Ang detalye ng balita ihahatid naman sa atin ni Glenda Sarak. Nagsalita ang National Irrigation Administration Union Region 1 Kente Police Regional Office 1 Solar Water Pump Irrigation Project amaw awagan kas Project 5Ps winupabahay, pailaw, palikuran, pantawag at patubig. Nagtarip ng Dania Region 1 Regional Director Engineer Danilo Gomez kene Pro 1 Regional Director Police Brigadier General Lou Evangelista ken nagsalita ang dati proyekto ken dagiti lugar iti Region 1 ang maipangruna iti raytoy a plano para iti panakapasaya at ti sektor ti agrikultura. Iti sidong ti proyekto maimuntar dagiti solar powered water pumps para iti naornos nga irigasyon baban iti tulong ti NIA. Tarigagi ti proyekto ang mapatibkar ti sektor ti agrikultura iti region ken mapapigsa ti seguridad iti taraon kas tamutan ang maitandudo iti komunidad dagiti sustainable farming practices. Agtalag ti NIA ababan iti panakitinulong da iti Philippine National Police kat masolbar dagiti parikot iti sektor ti agrikultura. Manipod Agoo La Union, Glenda Bakungan, Sarak para iti Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Glenda Sarak mula sa Agoo. Puntahan naman natin ang rehiyon ng Kabisayaan, SK Treasurers ng lungsod ng Borongan na kumpleto na ang basic bookkeeping course ng TESDA. Ang detalye ng balita ihahatid sa atin ni Sok Aberia mula sa Borongan. Nakulag po sing pagtapos at sa 61 nga sangguniang kabataan SK Treasurers sa siyudad han Borongan ang duha ka adlaw nga libre nga online basic bookkeeping course and Technical Education Skills and Development Authority nga gindumara buhatan han SK Federation ug ang Department of the Interior and Local Government DIL sa siyudad naglabay nga semana. Iging kalipay ni Mrs. Florita Balato Mocoro, City Local Government Operations Officer, adto naktibo nga partisipasyon han SK Treasurers sa siyudad nga naniguro nga mapasaran adtong unit tests ug post-test ang paghag-id nga nakabut adtong Certificate of Completion na nasabi nga bookkeeping course.
Base kan Mrs. Mokoro, ipinaaginin makakurar ngan makakaasumer na katangdanan como eske treasure na sabi nga mga batan-on ugaring kinahanglan panira kompletohon adton full bookkeeping NC3 training program asa kubing usa ka tuig ngan mapasaran liwat adton mandatory competency assessment. Tika nga syudad han Borongan so Caberia, Radyo Pilipinas, World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Sok Aberia mula sa Borongan. Dakuin naman natin ang sogod. DSWD Eastern Visayas nagbigay ng Seed Capital Fund sa 4 na asosasyon sa lalawigan ng Southern Leyte. Alamin natin ang buong ulat mula kay Jevic Epis. Department of Social Welfare and Development o DSWD Eastern Visayas mihatag og Seed Capital Fund ngadto sa pipila ka mga Sustainable Livelihood Program Association kun SLPA sa Dakbayan sa Maasin, lungsod sa Sugod ug lungsod sa Liloan. Gipahigayon ang naasing nga pagpanghatag niadtong Enero 29, 2024. Ang Seed Capital Fund usa ka porma sa pinansyal nga tabang nga gituyo alang sa pagpalit sa mga materyales o uban pang kahimanan nga gamiton sa livelihood sa nagkadiya nga mga SLPAs. Mitambong sa naasing nga seremonya sa pagpang-apod-apod ang City Social Welfare and Development Officer sa Maasin nga si Jade Bistudio o representative sa tingog party list o sa DSWD. Sa Dakbayan sa Maasin, ang DSWD hatag sa duha ka Sustainable Livelihood Program Association din nakadawat kini og 105,000 pesos o ang usa nakadawat og 180,000 pesos. Samtang sa lungsod sa Sugod, nakahatag og Seed Capital Fund nga nagkantidad og 200,000 pesos ngadto sa usa ka SLPA nga gilangkuban sa 10 ka miyembro og sa lungsod sa Liloan nakadawat ang usa ka individual og 15,000 pesos para sa iyang livelihood. Balita gikan sa probinsya sa Southern Leyte, Jevic Epis para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Jevic Epis mula sa Sogod. Pumunta naman tayo sa rehiyon ng Mindanao. CDO Council na nawagan ng suporta mula sa national government para sa expansion ng Lagindingan Airport. Ang detalye ng balita ay ihahatid sa atin ni Ryan Carbon mula sa Cagayan de Oro. Duha ka resolusyon ang gisumite sa Cagayan de Oro City Council nga nanawagan sa national government nga dalion ang pagpa-upgrade sa Lagindingan Airport sa probinsya sa Misamis Oriental. Sa espesyal nga report nga gihatag sa regular session ni adtong Lunes sa hapon, si Konsehal Edgar Cabanlas miingon nga ang Lagindingan Airport nabiyaan na sa uban nga mga airports sa matang sa improvements niini sukad kini gibalhin gikan sa Lumbia, Cagayan de Oro. Ang development sa Lagindingan Airport nagsugod ni adtong dekada 90 pero nahuman lamang sa tuig 2013. Ang airport service coverage lakip ang mga syudad sa Cagayan de Oro, Iligan, Marawi o ang mga probinsya sa Misamis Oriental, Lanao del Norte o Bukidnon. Ang Lagindingan Airport na himutang 30 kilometros gikan sa Cagayan de Oro City. Gipulihan niini ang Lumbia Airport nga karon kampo na sa Philippine Air Force. Ang Lagindingan Airport modawat sa 2,000 ka mga pasahero kada adlaw o 1.6 milyon ka mga pasahero matag tuig. Bisan pa man kulangon ang mga facilities tungod sa daghan nga pasahero nga lakip na ang gikan sa kadapit nga lalawigan sa Caraga. Ang airport karon adunay 5,000 na ka mga pasahero kada adlaw. Bisan pag alas 4 sa kadlawon moadto ang mga pasahero, puno na ang airport. Ang NEDA bag-o lang may kumpirma nga ang airport operation o maintenance contract mahimong ma-award sa Mayo karong tuiga. Gikan sa Cagayan de Oro City, Ryan Carbon para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Ryan Carbon mula sa Cagayan de Oro.
pumunta naman tayo sa Zamboanga Skills Enhancement Training para sa mga barangay tanod nagpapatuloy sa Zamboanga City. Ang kabuang ulat ihatid naman sa atin ni Shirley Espino. Da continua el conducta del Skills Enhancement Training para na mga barangay tano del Ciudad de Zamboanga. Ayer prinsipya po nebaho na 2 días Skills Enhancement Training kung alaka 4 batch de mga barangay tanod estaba na diferente mga barangay del Ciudad. Esa aktibidad dia organiza el Department of the Interior and Local Government o DILG junto con el gobyerno lokal, Zamboanga City Police Office y Commission on Human Rights. Objeto de la aktibidad kitamira el City Peace and Order Council para queda mas eficiente y efectivo el di ila mag-esfuerzo y manera para mantener paz na kada cual mga barangay di ila. Desde aquí na Ciudad de Zamboanga, este si Shirley Espino para na Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Shirley Espino mula sa Zamboanga. Dumako naman tayo sa Iligan, buwan ng kadiwa ng Pangulo, formal nang inilunsad sa Osamis City, Misamis Occidental. Ang detalye ng balita, ihahatid sa atin ni Sheriff Timhar Habib Majid. Formal nga gilusad ang bulanan nga kadiwa sa Pangulo ni adtong Enero 30 sa Ascenso Osamis Wellness Park, dakbayan sa Osamis, Misamis Occidental. Gipangunahan kini sa Department of Agriculture sa pakigtambayayong sa lokal nga kagamanan sa dakbayan sa Osamis ug uban pang ahensya sa gobyerno. Ang kadiwa o katuwang sa diwa at gawa para sa masaganang ani at mataas na kita, kabahin sa administrasyon ni Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. nga nagtumong sa pagtabang sa mga mag-uuma, mangingisda, kooperatiba ug asosasyon nga adunay direktang farm to consumer food supply chain. Magpadayon ang kadiwa sa Pangulo sa ika-15 ug ika-30 sa matag bulan din ang nagkadaiyang mga produkto sa agrikultura sama sa bugas, utanon, prutas, processed foods ug uban pa sa mas barato nga presyo. Matod di Osamis City Economic Enterprise Manager Jaime Domada, dako ug ikatabang ang mong programa aron mapataas ang panginabuhian sa mga vendors ingon man sa mga konsumante aron makapalit sila sa labing ubos nga presyo sa mga produkto. Kabahin kini sa 8-point socio-economic agenda ni President Marcos aron masiguro ang food security, pagdasig sa pagbugna og trabaho o pagpadali sa pagkunhod sa kakabus sa nasod. Gikan sa Radyo Pilipinas Iligan, kini Sheriff Timhar alang sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Sheriff Timhar Habib Majid mula sa Iligan. Pumunta naman tayo sa Marawi, karagdagang pasilidad ng tanggapan ng Bar Mafar para sa mas epektibong operasyon sa industriya ng agrikultura sa rehiyon. Ang kabuang ulat, ihahatid sa atin ni Alwidad Bashir. Tagumbalay sa bagwa building o facility sa Giyangkai Opisina ang Ministry of Agriculture, Fisheries and Agrarian Reform, Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao si sa Giyangkai Adarpa, Sultan Kudarat, Maguindanao del Norte. Inadinagyong ko to a groundbreaking ceremony para sa Giyangkai Storage Building at tugun ron sa mga agriculture input sa gupiti barangan ng mga kasangkapan na gupidpan ng mga makina ang mafar sa Giyangkai na ingad. Adin ay tatalagad 5.7 million pesos sa pondo si Giyangkai na project. Ayamala makapunguna si Giyangkai project na Giyangkai Mambu Opisina Integrated Agriculture and Fisheries Research Center of Bangsamoro Government. Ayamala afta agyang kaiya project na mapakapiya sa mga programs ang mapapadalam sa opisina agyang kaiya mafar laboron si kung mga projects ay pakapiya agriculture industry sa Interwa Bangsamoro. Mula sa RP Iligan, Alwidad Bashir para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At inyong napakinggan ang ulat ni Alwidad Bashir ng RP Marawi o ng RP Iligan mula sa Marawi.
Dito na nagtatapos ang ating regional news. Narito naman ang ating segmentong Balitang Negosyo at Kalakalan na ihahatid sa atin ng ating kasamang si Bea Gaza. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Magandang araw, narito ang Balitang Negosyo at Kalakalan. Sasampa ang inflation sa 2 hanggang 4% sa buwan ng Enero, napasok sa target ng pamahalaan ayon sa pagtataya ng Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP. Sa isang pahayag, sinabi ng BSP na inaasahan ang inflation rate ngayong buwan sa 2.8 hanggang 3.6%. Maituturing na dahilan ng inflation ng ilang pagtaas ng presyo ng bilihin tulad ng produktong agrikultura, gaya ng bigas, karne, prutas at isda, pati na ang presyuhan ng petrolyo, elektrisidad at tubig, annual adjustment sa sin tax at pagbaba ng palitan ng piso kontra dolyar. Samantala, ayon sa BSP, makatutulong naman sa pagbaba ng inflation ang mas mababang presyuhan ng gulay at asukal. Bumagsak ang inflation sa pinakamababa sa loob ng 22 buwan na nasa 3.7% noong Desyembre ng nakaraang taon. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Lalo pang maiengganyo ang mga negosyo na mamuhunan sa Pilipinas kasunod ng mas pinahusay na pagproseso ng permit at lisensya sa bansa ayon kay European Union o EU Ambassador to the Philippines, Luc Veron. Sa isinagawang Doing Business in the Philippines 2024 press launch sa Makati City, sinabi ni Veron na maraming mga kumpanya sa EU ang nais maghanap ng oportunidad sa Pilipinas kasabay ng pag-diversify ng kanilang negosyo at pamumuhunan. Nais niya ng mga negosyante sa EU na pag-aralan ang posibleng mga pamumuhunan sa bansa lalo na sa larangan ng renewable energy o RE, mining at mineral processing maging ng digital economy. Dagdag nito, kung makahihikayat ang bansa ng mga ganitong uri ng pamumuhunan, kinakailangan ding pagandahin ang mga polisiya at proseso ng gobyerno. Ani Veron, tinitingnan din ng mga investor mula EU ang pagtalima ng bansa sa rule of law at laban sa korupsyon, ganun din ang pagkakatanggal nito sa gray list ng Paris-based Financial Action Task Force o FATF. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Iniulat ng Department of Trade and Industry o DTI sa Region 3 Central Luzon ang tumaas na bilang ng mga negosyong nagparehistro noong nakaraang taon. Umabot ang bilang ng mga business name o BN na nairehistro sa DTI 3 sa mahigit 128,000 noong 2023. 8.17% itong mas mataas sa mahigit 118,000 pinroseso noong 2022. Ani Emmanuel Calion, DTI Bulacan Information Officer, pinakamataas na nagrehistro ng BNS ang DTI Bulacan Office na may mahigit 39,000, kasunod ng Pampanga na may mahigit 30,000 at Nueva Ecija na may 20,000. Samantala, iniulat ng Tarlac ang mahigit 13,000 BNS, Zambales mahigit 11,000, Bataan mahigit 9,000 at Aurora mahigit 2,000. Halos 87.87% o mahigit 112,000 BNS ang pinrosesong bagong rehistrado, habang 12.13% o mahigit 15,000 ang renewals. Matatandaan, noong Agosto ng nakaraang taon, nagpatupad ang DTI ng full online BN registration process. Layunin ng naturang hakbangin na padaliin ang digital transformation ng mga micro, small at medium enterprises o MSMEs na alinsunod sa Republic Act 11032 o Ease of Doing Business and Efficient Government Service Delivery Act of 2018. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan ang ating balitang negosyo at kalakalan. Ito si Bea Gaza para sa Radyo Pilipinas World Service. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
Maraming salamat Bea para sa ating segmentong Balitang Negosyo at Kalakalan. Narito naman ang ating segmentong Balitang Sports na ihahatid naman sa atin ng ating kasamang si Leo Magpayo. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Magandang araw, narito na po ang Sports Balita. Tuluyang nang nakapasok ang top-seeded Magnolia Chicken Templados Hotshots sa finals ng PBA Commissioner's Cup. Ito ay matapos talunin ng squad ni head coach Chito Victolero ang Phoenix Super LPG Fuel Masters 89-79 sa Game 4 na kanilang best of 5 semifinals nitong Miyerkules na ginanap sa Mall of Asia Arena sa Pasay City. Iniwasan ng Hotshots ang nangyari noong Game 3 kung saan umabante sila ng 21 puntos sa first half ng laban, subalit nawalan ng momentum sa second half para mapalawig ng Phoenix ang serye sa Game 4. Nanguna para sa Magnolia si Mark Baroka sa nagawa nitong 21 puntos galing sa 4 na 3-pointers at sahog pa ang 4 na rebounds at 5 assists. Hindi naman nagpahuli ang import ng Hotshots na si Tyler Bay kung saan nakagawa ito ng double-double na may 20 markers at 20 boards kasama pa ang 4 na assists, 2 steals at 1 tapal. Nagambag naman si Ian Sangalang ng 12 puntos para sa Magnolia. Samantala, nakagawa din ng double-double ang import ng Phoenix na si Jonathan Williams na may 17 puntos at 17 rebounds bukod pa sa 5 assists at 3 tapal. Nakakuha naman ng tulong si Williams kina R.R. Garcia at R.J. Jazz na nakascore ng 12 at 11 puntos ayon sa pagkakasunod. Makakatapat ng Magnolia ang San Miguel Beermen sa isang best of 7 series finals na magsisimula itong darating na Biyernes. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Nakabalik na sa bansa si UAAP Season 86 Most Valuable Player Kevin Kiambao pagkatapos makopo ang silver medal kasama ang Strong Group Athletics sa 33rd Dubai International Basketball Tournament. Malaki ang tulong na ginawa ng 6'6" na si Kiambao sa team ni head coach Charles Chiu para makapasok muli sa finals kung saan nag-average ito ng 18 puntos, 3.4 rebounds at 2.4 assists sa 7 panalo ng Strong Group sa Dubai. Kahit hindi nakascore sa championship game at hindi nakuha ang gintong medalya, malaking pasasalamat pa rin ni Kiambao sa experience na kanyang nakuha sa torneo. Dahil sa kanyang performance, may mga balitang lumalabas na ihinaya si Kiambao na mag-try out para sa Summer League team ng New York Knicks. Ayon kay Kiambao, sa ngayon, wala naman daw offer at nakapokus muna siya sa paghahanda nito sa darating na FIBA qualifiers kung saan napili itong miyembro ng Gilas Pilipinas squad. Bukod dito, mayroon din daw offer ang De La Salle University star na man-naturalize ng United Arab Emirates at maglaro para sa national team nito. Sinabi ni Kiambao, hindi niya pa iniisip ito sa ngayon dahil nga sa preparasyon na gagawin nila sa Gilas. Dagdag ni Kiambao na willing naman daw mag-antay ang UAE sa kanyang desisyon. Sasama sa practice ng Gilas si Kiambao sa Pebrero 15 bilang paghahanda sa first window ng 2025 FIBA Asia Cup qualifiers. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Nakuha ni Dwight Ramos ang kanyang season best, subalit hindi sapat para maipanalo ng kanyang koponan na Livanga Hokkaido laban sa Gunma Crane Thunders sa larong ginanap sa Hokkay Kitayale. Patuloy ang magandang laro ni Ramos at nakagawa nga ito ng 22 puntos, ang pinakamarami niya sa 2023 to 2024 season ng Japan B-League. Natalo ang Livanga sa score na 94-82 laban sa Gunma para bumagsak ang record sa 10-24 sa buong season.
Ito na rin ang ika-4 na sunod-sunod nilang talo sa kanilang huling 5 laro. Nakatirada si Ramos ng 10 of 22 mula sa field at nakakuha din ito ng 7 assist, 4 na rebounds, 1 steal at 1 tapal sa loob ng 34 na minutong paglalaro. Ang import nilang si Daral Willis Jr. ay natapatan ang kanyang score na 22 puntos bukod pa sa 14 na rebounds, 5 assists at 2 steals. Samantala, ang koponan ni 30 Ravenna na San N Neo Phoenix ay tinalo ang team ni RJ Abarrientos na Shinshu Brave Warriors 75-62 sa larong ginanap sa White Ring. Nakapag-ambag si Ravenna ng 7 puntos, 7 rebounds at 4 na assist para sa Neo Phoenix, habang nanguna naman si Yante Maten na may 21 puntos at 10 rebounds at mayroon ding 17 puntos at 12 rebounds si David Dudzinski. Hindi naman nakagawa ng puntos si Abarrientos at nakagawa lamang ng 1 assist, 1 rebound at 1 steal sa halos 19 na minutong aksyon. Ito na ang ika-12 sunod-sunod na panalo ng Neo Phoenix kung saan napagandan nila ang kanilang record sa 30-4 para mapanatiling nasa tuktok ng team standings. Bagsak naman ang Shinshu sa 6-28 baraha. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan ang pinakahuling balita sa larangan ng palakasan. Para sa Radyo Pilipinas World Service, ito po si Leo Magpayo. Magandang araw. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat Leo para sa ating segmentong Balitang Sports. Samantala, narito na ang mga latest chika sa ating segmentong Balitang Artista kasama ang nag-iisang si Mama JT. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Halo, magandang araw sa ating mga chismoso at chismosang nag-aabang ng ating balitang artista. Nandito na si Mama JT para magatid ng mga trending na balita sa mundo ng showbiz. Ito na ang ratsyada ng mga chika. Ito, kung ayaw mo, ayaw ko rin. Yan yung sinabi ni Janice de Belen sa issue ng mga kabataang hindi marunong magbigay galang sa mga veteranong aktor. Sinabi ito ni Janice sa kanyang panayam ng talent manager na si OG Diaz. Para sa premyadong actress, dead man na lamang ito sa mga artistang hindi marunong bumati sa mga nakakatrabaho nila sa teleserye at pelikula. Hindi naman daw kawalan kay Janice kung may mga nakakatrabaho siya na hindi marunong bumati at magbigay galang sa mga senior stars, lalo na yung mga kabataang dinadaan-daanan lang siya. Pero tila may pagbabanta ang award-winning actress sa mga young stars na makakatrabaho niya in the future. Sabi niya, quote and quote, wag lang siya magkamali sa lines niya. Kailangan kapag magka-eksena kayo, wag kang magkamali. At ibinunyag din ng actress na marami na itong nakatrabaho ng mga kabataang artista na nakakalimot ng mga dialogue kapag nagte-take na. Ang ginagawa raw niya sa mga ganitong sitwasyon, umi-exit at pinapauna munang patapusin ng bagets na talent at nagre-request ito sa kanyang assistant director na tawagin lang siya kapag memorize na ng young star ang kanyang linya. Depende pa rin kay Janice kung patatawarin ba nito ang young talents na mahuhuli niyang hindi prepared sa kanyang mga line. Dagdag ni Janice, quote and quote, ako wag lang magkamali kasi diba tinatry mo naman silang tulungan as much as possible. At isa pa sa pet peeve o kinaiinisan ni Janice kapag nasa set ay ang mga nagdadala ng cellphone na nakalagay sa bulsa kapag take na nila dahil magiging distraction ito dahil sa vibration na lilikahin ng telepono at mapapasabi ang director ng cut upang ulitin ang eksena. Hindi naman maiwasan ng batikang actress ang pagkumparahin ng work ethics o kung paano magtrabaho ang mga artista noon at ngayon. Noon mas seryoso ang mga tao, mas nag-aaral ng script. Ang mga young stars at mga baguhan daw ay nagbablog sa gilid ng set habang may nagtitiktok sa kabilang side at may kausap naman sa cellphone ang iba. At reklamo pa ni Janice hindi alam ng mga bagets ang kanilang gagawin kapag sila na ang nakasalang
pagkukunan ng eksena. Samantala, sinagot ng actress-singer na si Tony Gonzaga ang tanong kung magbabalik na ito bilang host ng Pinoy Big Brother. Natanong nga itong si Tony kung may katotohanan nga ba ang balitang magbabalik ka pamilya siya upang maging main host sa muling pagbubukas ng nasabing reality TV show na Pinoy Big Brother. Sa kanyang guesting sa isang FM radio station, sinabi niya na deserve naman ng ibang host na magningning bilang main host ng naturang kapamilya show. Sabi niya, quote and unquote, feeling ko may mga bagong magagaling na hosts and it's their time to shine. Parang feeling ko the 16 years that I've given sa PBB, parang na yon, that was special and memorable in my heart. Pero sobrang gagaling na ngayon ng mga host ng PBB and I'm sure they will continue the legacy ni Kuya. And pinurin rin niya ang mga naiwang hosts at dating mga kasamahan sa PBB o Pinoy Big Brother na sina Bianca Gonzalez, Melay Cantiveros, Robbie Domingo, Kim Chiu at Enchong D. At sa pagtatapos ng ating segmento, umapila si megastar Sharon Cuneta na siya ay ipagdasal sa gitna ng inaindan nitong karamdaman. Sa Instagram account ni Sharon, sinabi nito na ilang araw nang masama ang pakiramdam ni Shawi dahil sa hindi gumagaling na ubo at bad congestion. Bukod rito, may ininda rin itong pananakit ng kanyang likuran na sinabayan ng kanyang kondisyon tinatawag na scoliosis, and nagsimula raw ang pagsama ng kanyang pakiramdam noon pang January 2 habang nagbabakasyon sila sa South Korea para ipagdiwang ang birthday niya. At humiling naman ng megastar ng panalangin sa kanyang mga fans na maging maganda ang kanyang MRI results. And OMG, wala na tayong oras para sa ating balitang artista. Maraming salamat mga kachismis sa pakikinig sa aking mga chika for today. Ako po si Mama JT para sa Radyo Pilipinas World Service. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan po ang kabuuan ng ating programa para sa araw na ito. Samantala, magpapasalamat muna tayo sa ating mga nakasama sa ating transmitter site sa Tinang, sa studio. Kasama natin sina Milo Jonella, Susan Naison at Anthony Pimentel. Maraming salamat din sa mga naghatid ng mga ulat mula sa Kamay Nilaan at mga probinsya, pati rin ang naghatid sa atin ng segmentong Balitang Negosyo at Kalakalan na si Bea Gaza, ng segmentong Balitang Sports na si Leo Magpayo at ng segmentong Balitang Artista na si Mama JT. At syempre maraming salamat sa ating station manager na si Mr. Ray Sampang. Maraming salamat po hanggang sa susunod na edisyon ng ating palatuntunan. Huwag kalimutang mag-like, mag-follow at mag-subscribe na sa mga social media account o page ng Radyo Pilipinas World Service upang maging laging updated sa mga mahahalagang balita. Sa ngalan ni Ven Blones, ito po si Steph Vicente. Mabuhay po tayong mga Pilipino. At yan ang Pilipinas Ngayon. Muling samahan si Ven Blones sa parehong oras at alamin ang pinakahuling mga kaganapan at balita saan man kayo naroon. Ang Pilipinas Ngayon. Ang tanging may pamamaan ako'y edukasyong Pilipino. Tinuturong galing at talino para maabot ang pangarap mo. Ang tanging handog ko sa'yo'y edukasyong Pilipino. Diskarteng mula sa puso, mamamangha ang mundo. Matatag na mga guro, matatag sa mga pagsubok, matatag na mga mag-aaral, matatag na talino'y umiiral. Hinaharap ang hirap, walang takot sumugod, humahanap ng solusyon, ipaglaban ang edukasyon. Kabataang Pilipino, Muslim
emosyon.